Welcome everyone to Weekly News and a TWM Major Tidbit, and the topic for this video is Sona ni BBM walang laman. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Bakit ako mahihiya sa iyo, Mr. New Normal, ang mga abot sakong na baha, pati na yung pag-iipon daw ng tubig galing sa baha? I mean, that might be okay, pero I don't care because that sounds out of touch. Bukod dun, paano natin, wag natin naman sana tinatapon yung tubig dahil kailangan na natin yung tubig na yan. So, gumagawa rin kami ng paraan para maipon ang tubig. Naghahanap ngayon kami ng mga lugar sa labas ng Maynila kung saan pwedeng maglagay ng mga malaking large impounding na areas para doon natin kukontrolin, hindi napapasok dito sa Maynila. Ikaw, anong grade ang ibibigay mo kay Presidente Bongbong Marcos so far in his midterm presidency? Siguro yung sa akin, incomplete. At dahil napakaraming mga hinahanap tayong mga solusyon sa mga, lalo na't mga pagtingin na hindi naman niya naibigay. Kunwari, sa pagharap ng mga sakuna at delubyo, we digress doon sa sinasabing new normal na ito. At ang mga iba't ibang mga hinighlight na points ay ang pagdadagdag sa resiliency. Beyond resiliency, nasa tingin namin na kailangan may long-term solutions tungkol sa paglala ng climate change. Paano bababudgetan yung napakaraming promises on education and on health, no, na actually matagal na nating pinapanawagan. I agree, Mr. and Miss Comunista. That's why y'all are in the House and he's in the presidency. Kasi, naging katandem niya si Sara. Late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Pero, para kasi sa akin, yung SONA niya, incomplete siya. No mention of online gambling, across the board wage hike, at marami pang iba. So, what happened ba sa SONA? Nagkaroon ba ng laman? May laman ba? Well, una, inamin niya na the election proved na hindi natutuwa ang tao sa kanyang administrasyon, with many of his high-profile candidates losing the midterm senatorial elections. Tulad nila Nan Abibinay, Benhur Abalos, and even the greatest of all time, Manny Pacman Pacquiao. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Tinawag ni Marcos ang atensyon ng mga water concessionaires who negatively affects millions of Filipinos sa kanilang palpak na serbisyo. A jab on the Villar's prime water businesses. Kasi again, marami at daan-libo hanggang sa ilang milyon ang taong subscriber ng Prime Water solely because wala silang alternatives. Ganun pa man,
marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nagpatama rin siya kay Baste Duterte when he mentioned PNP Chief General Torre sa kanyang pagiging undefeated champion among the greats. Which is funny kasi, like Baste, he's not really one to accept a challenge. Hindi nga siya umaattend ng debates. At least, kay Baste, makikita na, meron siyang approved na pag-alis at pagpunta sa Singapore. Sumut-sunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otom, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torra. Nagpasaring rin siya sa mga palyadong flood control projects, promising to audit every single one made and even are ongoing or even yung mga hindi pa natatapos or hindi na tinapos. Kung ano yung kalagayan nila, natapos ba at magkano ang overruns. Ipopublish din raw nila ang mga report na ito for the people to see. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera. So that this will not happen again, first, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. We will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan. I don't know what that will do kasi, again, ang mag-submit daw ng mga listahan ay ang DPWH. DPWH yung nagpagawa nun eh. Of course, they'll clean their cooked books. I don't know what that will actually do. Makakasuhan ba sila ng susunod na ombudsman o kaya naman ng PCGG or any accountability body? Kasi kung wala, edi parang wala rin itong sinasabi niya na pagpapublish ng accountability measure na ating ipinupush for many Filipinos and for the funds that was used para sa either eleksyon, sa kanilang negosasyon, negosyo at sarili. Sinabi niya ring the Philippines is still and always have been a friend to all and enemy to none. Bilang pagbibigay diin sa neutral na foreign policy ng Pilipinas, because many criticized the failure para magkaroon ng free trade zone between the Philippines and the United States with the 19% tariff rate na inangkas sa atin ng United States sa ating mga export papuntang US. Kumbaga, again, tataas ang presyo ng mga Filipino-made goods sa US, making it less attractive and therefore less competitive sa ibang mga similar na produkto. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga
na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Pero at least 1% ang nabawas nila na, binigay sa atin ng US while also hosting too much EDCAS. At ito pang tatandaan natin, 0% tariffs sa mga kotse, sa mga bus, automotives, basically in general, drugs, wheats, and freaking corns or some shit, I don't know, and medicines. 0% tariff on those, which is actually alright. Pero bakit hindi niya na-negotiate yung 19% or 20% down to 0% para magkaroon tayo ng free and equal trade agreement, di ba? It goes without saying na he got steamrolled. Now, he said some extra stuff about stuff. But as we all know, this sauna has rarely any stuff noteworthy compared to last year's sauna kung saan binan niya. Live ang Pogos sa buong Pilipinas, which earned him a round of applause. Marami rin sa mga senador ang hindi nagpunta sa ating sauna, sa kanilang sauna. Marami ring senador ang hindi nagpunta sa sauna. Sa akin, tama na yung magagarang damit at fashion show, tama na yung mahaba at pagarbong mga seremonya, tama na yung mga motherhood statements at ang walang katapusang mga datos na hindi naman nararamdaman sa ibaba. Gawa na lang tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Simpleng-simple lamang ang pagkain. Ito nga ang flood control na trilyon na ang nawawala at nalunod sa baha. At ang kalusugan at edukasyon ng kada Pilipino. Gawa na lang tayo ng homework list. Yun na lang tayo. Sana ganun na lang kasi. Ayaw ko magipagplastikan. Alangan man pupunta ko doon na nakasimangot. Alangan naman, pangit, di ba? Even the Vice President said na hindi naman niya yon duty to listen. It is the duty of the President to report on whatever is going on in the state of the country in general. Pero sabi niya, ay hindi niya rin naman daw yun papakinggan. Wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin, makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation address. Ngayon, hindi man lang niya na-mention yung online gambling, which a lot of people sa Senado has sounded alarms about. Kasama pa yung tariffs, yung mga budget insertions for the 2025 GAA na nasa tabi niya si Romualdez at si Escudero, di ba? And again, the across-the-board wage hike para sa ating mga minimum wage earners, which should be also, again, across the board, meaning 200 pesos ang idadagdag sa lahat ng income, hindi lang sa minimum wage earners. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Reverdy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na ang make sure would be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, of course, paalam.